I am preparing with the dynamics in mind na nagkakudeta sa ating Senado, may bagong liderato at malapit na ang eleksyon. While I expect the senators to be fair and impartial during this impeachment trial, we cannot overlook the fact na malapit na ang 2028 election. Naghahanda na ang mga kongresista na magsisilbing prosecutors sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Opisyal nang inihalal sa plenaryo kagabi ang 11 miyembro ng House Prosecution Team. Bilang mga prosecutors, sila ang nakatalaga upang magpresenta ng mga ebidensya at patunayan ang mga aligasyon laban sa bise. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ngayon ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maling paggamit ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Kabilang sa 11 si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na una na ring itinalagang prosecutor sa impeachment case ni VP Sara noong 2025 sa 19th Congress. Bagamat kumpiyansa ang mambabatas na mabibigat ang hawak nilang ebidensya matapos ang mga isinagawang mga pagdinig ng House Justice Committee, malaking bagay ani Defensor ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang pinaka-challenging para sa aming mga prosecutor ay ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the one sitting as. Ngunit si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kumpiyansang kayang patunayan ang lahat ng mga aligasyon at walang implikasyon kung sino pa ang maupong liderato sa Senado. So we will still be dealing with the same set of senator judges, and we will still be presenting the same set of evidence and documents to the Senate Impeachment Court. So I think we have great faith that irrespective of the Senate leadership, irrespective of the Senate majority, we will still be able to convince senator judges to convict the Vice President. Ayon kay Ridon at Defensor, sa ngayon wala pang pinal na napagkakasunduan kung alin sa articles of impeachment ang tututukan ng bawat miyembro ng prosecution team. Ngunit magkakaroon sila ng mga pagpupulong sa mga susunod na araw at binubuo na rin ng grupo ng mga volunteer private prosecutors na tutulong sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang paraan ng mga kaalyado ni VP Duterte ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership para harangin ang impeachment. Indikasyon na kung gaano ka desperado rin ang kampo ng mga Duterte na hadlangan ang impeachment trial na si Senator Bato risked his own freedom, kumbaga. Kaya nga ngayon, yun, kinakaharap niya itong warrant of arrest. Sa kabila nito, tiwala ang Makabayan Bloc na hindi nito mapipigilan na mag-convene ang Senado bilang impeachment court, lalo na at lalabag sa saligang batas ang mataas na kapulungan ng Kongreso kung hindi gagawin ang kanilang mandato. Samantala sa ngayon, hindi pa rin naiiakyat ang articles of impeachment sa Senado, ngunit inaasahan ng ilang mga mambabatas na maisasagawa na ito ngayong linggo. Una nang sinabi ng House Secretary General na inaasikaso na nila ang pag-reproduce at sinusuri ang libo-libong pahina ng mga dokumento upang matiyak na ang bawat kopya ay organisado alinsunod sa naaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.